Isang maaliwalas na panahon para sa pagpapatuloy ng ating kwento, kung saan makikitang masigasig na ginagampanan ang trabaho ng bawat isa, nang pansamantalang napatigil dahil sa paparating ang kanilang Master Lloyd. Bumati at nagpasalamat ang ibang trabahador, habang ang iba naman ay sobrang in-admire ang ating bida, at sinabing ang taong ito ay lumaban at nagbuwis ng buhay para sa kanila. Pero tila di komportable si Lloyd sa ganitong sitwasyon. 2 linggo na ang lumipas mula sa pag-atake ng mga wild ants, at patuloy na naging maayos ang kanilang pagpapatakbo sa minahan, habang ang ating bida kasama si Javier ay patuloy na sinisigurado ang kaligtasan ng mga workers, kaya patuloy din silang naghahanap kahit pamaliit na maaring ikapahamak ng kanyang mga trabahador, at reresolbahin nito kaagad. Habang naglalakad ay nagsalita si Javier kung maari ba itong magtanong, na tinugunan naman ni Lloyd na bilisan nito dahil sa kakaunti lamang ang hangin sa kanilang nilalakaran. Bakit mo ginagawa ang napakadelikadong trabaho na katulad nito na ikaw mismo? Maaari mo naman utusan ng ibang trabahador, tanong ni Javier, habang nasa isip nito kung talaga bang nag-aalala si Lloyd para sa kanyang mga trabahador. Gunggong ka ba? Kapag mas delikado mas lalong kailangan na dapat nangunguna ang taong in charge sa trabaho, nang sa ganun, wala silang masasabi kung mas malaking pera ang mapupunta sa akin. Dahil sa sagot ni Lloyd, imbes na tumaas ang kanyang approval rating kay Javier ay naudlot ito. Di tuloy maisip ni Javier kung ito ba ay talagang mabuti o hindi. Maya-maya pa ay narating na nila ang hangganan ng kanilang tunnel, nang gamitin ni Lloyd ang kanyang vision skill dahil nararamdaman nito na may space pa sa likod nito. Kaya naman nagsimulang maghukay si Lloyd para makita kung ano ang nasa loob ng espasyo na yun, dahil maaari na yun ay itlog ng mga wild ants, ngunit pagkatapos makapaghukay, ay nagulat ito sa kanyang nakita. Aatakihin na sana ito ni Javier dahil mukha itong delikado. Pero pinigilan ito ni Lloyd, isa palang ogre ang kanilang nakita. Napatanong si Lloyd kung buhay pa ba ito, pero sinabi ni Javier na duda ito kung patay na ang ogre dahil sa pagkakaalam niya, ang mga wild ants ay pinaparalyze lang muna ang kanilang mga bihag at itinatabi para sa kanilang susunod na pagkain. Dahil sa narinig ay napangiti na malademonyo ang ating bida at napasabing jackpot sa kanyang bagong item. Pagkabalik sa mansion, makikita na gising na ang ogre, at ito ay nagpapasalamat kay Lloyd dahil sa pagliligtas nito sa kanya. At nagpakilala ito bilang Erish. Si Erish ay anak ng pinuno ng kanilang tribo, at ito ay naka-recover dahil sa tulong ng physician nila Lloyd. Dahil sa pagliligtas nila Lloyd kay Erish, si Erish ay nangako na tutuperin nito kahit na anuman ang hilingin ni Lloyd sa kanya. Kaya pala ito iniligtas ng ating bida dahil alam nito na tumetanaw ng utang na loob ang mga ogre sa kung sino man ang makakagawa ng mabuti sa mga ito. Kaya naman dahil dito ay diretsahan na hiniling ni Lloyd na bigyan ito ng 120 na ogre para magtrabaho sa kanya. Pero imposible daw yun, sagot ni Erish, kung saan swing mood ang ating bida. Tinanong niya ito kung bakit impossible na mangyari yun. Sinabi ni Erish na ang mga ogre ay mga warriors na kung saan sinusunod lamang ng mga ito ay ang utos na nagmumula rin sa isang warriors. Agad naman itong naintindihan ni Lloyd, kung kaya nakaisip agad ito ng kanyang gagawin. Dahil sa alam nito na kailangan magdala ng ulo ng wild ants sa kanilang gaganaping seremonya ng mga ogre para sa pagtungtong nila sa tamang edad. Kung kaya, congratulate niya si Erish, pero malungkot si Erish at sinabing hindi ito nakahuli ng wild ant, sa halip siya ay na-paralyzed ng mga ito, kaya nasabi nito na iyon ay isang failure. Samantala handang-handa ang ating bida, at sinabing silang dalawa ay nagawang makahuli ng wild ants. Sabay turo sa nakasabit na ulo ng langgam, pero sinabi ni Erish na hindi nito maalala na nakahuli ito ng ganun kalaki. Marahil daw ay naapektuhan ang pag-iisip ni Erish nung siya ay ma-paralyzed ng mga ito. Mula dito ay puro nakasinungalingan ang sinabi ng ating bida. Sinabi kasi nito sa ogre na sa pagpasok nito ay nakita nito ang reyna ng mga langgam, na parang nanghihina na animoy nakabalot sa basahan. Dagdag pa nito na hindi siya makapaniwala dahil isang batang ogre lang ang lumaban dito. Sabay pasalamat sa ogre dahil sa madali niya na lang daw natalo ang reyna ng mga langgam dahil sa hinang-hina na ito. Habang si Javier naman ay walang imak na nakikinig sa kasinungalingan ni Lloyd. Patuloy na pinupuri ni Lloyd ang ogre sa pagsasabi ng The Great Warrior Erish, kaya naman napapayag niya na ito na bigyan siya ng 120 na ogre. Makalipas ang 1 linggo, maayos na naihatid si Erish sa kanyang tribo. Subalit sinabi ng pinuno ng mga ogre na ang hiling ni Lloyd ay hindi mapagbibigyan. Nanlumo sa narinig si Lloyd at napatanong sa sarili kung bakit biglang nagbago ang isip ng mga ito, at tinanong nito ang pinuno na si Akush kung ano ang dahilan ng kanilang pagtanggi. Sinabi ni Akush na ang mga ogre ay kailangan nilang kumain ng karne para mapanatili ang kanilang mga muscles, at kailangan nila maghanap ng makakain kada araw dahil kung hindi mababawasan ang laki ng katawan nila, ang kawalan ng muscles ay ang pagtatapos rin ng kanilang tribo.
kung kaya hindi nila mababawasan ang mga warriors nila na naghahunt para sa kanilang pagkain. Nagtanong ulit si Lloyd kung bakit araw-araw nila kailangan mag-hunting. Sinabi ni Akosh na pagkalipas ng isang araw ay nasisira na ang karne, na kung kakainin nila ay makakabawas pa rin ito sa kanilang mga muscles. Samantala nagsalita naman si Javier na protina at ang muscles ang essence ng buhay ng mga ogre at nagsuggest na sumuko na lang sila. Dahil dito ay may naisip ang ating bida. At nagtanong kay Akosh na paano kung ang karne ay tatagal ng ilang araw na hindi nasisira. Hindi nyo nakakailanganin na mag-hunting ng pagkain 3 beses sa isang araw, at mabibigyan mo na ako ng mga workers na ogre. Yan ba ang ibig mong sabihin? Oo, sagot ni Akosh. Lahat kami ay nais suklian ng kabutihan mo, pero hindi namin maaaring ipagsapalaran ang aming mga muscles dagdag pa nito. At sinabi ng ating bida na naniniwala ako, na kaya ko gumawa ng karne na tatagal ng ilang araw na hindi ito nasisira. At dito ipinakita ang pagtatagpo ng mag-ama, na kung saan ay kapag napalaman ka sa gitna habang magkayakap ang mga ito siguradong magiging pira-piraso ka. Na-amaze ang ating bida sa mga kayamanan na buhat-buhat ng mga ogre. Ito ang dahilan kung bakit gumawa ito ng kasunduan sa pinuno ng mga ogre, para makakuha ng mga workers at ng mga treasure nito. Binabasa ni Javier ang nakapaloob sa kontrata na kung saan magbibuild ang contractor ng Siukbanggu para sa client nito na kung saan ang magiging bayad ay ang mga treasure na ginagamit as fitness tool ng mga ogre. Napapalitan ng mga fitness equipment na gawa sa bato. At natanong ni Javier kung ano ang Siukbanggu. Dahil di pa siya nakakita o nakarinig tungkol dito. Ipinaliwanag naman ito ni Lloyd at sinabing, katulad ito ng ginagawa ng mga mages na kung saan gumagamit sila ng yellow para i-preserve ang pagkain. Pero ang Siukbanggu ay isang building na pwedeng pag-imbakan ng pagkain na di na kailangan pang gamitan ng magic. Nagtanong ulit si Javier na kung saan niya na naman ito natutunan, sinabi ni Lloyd na ayaw na nitong magpaliwanag at sinabi na bakit maraming hindi alam si Javier. Sabay dagdag ng ating bida, na ang Sokingo ay gawa sa mga bato. Na kung saan ang bato na iyon ay sobrang tibay na tinatawag na granite, kung kaya hindi rin ito basta-basta nasisira. Sa isip ni Lloyd na sabi nito na kakailanganin niya ng dinamita, ngunit walang dinamita sa mundong ito, kaya kailangan niyang gumawa ng pwedeng ipalit dito, kung saan tumingin ito kay Javier at sinabing mayroon naman ito na taong dinamita. Napasabi na lang si Javier sa sarili na itong tingin na ito, ay nagsasabi na muling niya na naman akong gagamitin. At dito ay ipinaliwanag ng ating bida na mayroong mahalagang episode sa librong Night of Blood and Iron, at ipinakita ang Namarans Wall, na kung saan dahil sa isang napakalakas na masamang magic ay nagawang matrap ang isang buong syudad, na kung saan din ay maraming tao na kailangan iligtas ni Javier. Sa mga oras na iyon si Javier ay nagtataglay na ng pagiging Swordmaster status at may malakas na itong mana circles, pero ganun pa man ay wala pa rin itong magawa, pero dahil sa kanyang dedikasyon na mailigtas ang mga tao, hindi nito namalayan na nakabuo ito ng isang malakas na skill, na kung saan tinawag niya itong Mana Blast. Mula noon ang Mana Blast ay naging isang signatures moves ni Javier kasama ng Asheran Core Technique. Balik sa pag-uusap ng dalawa sinabi ni Lloyd na kung kaya ba nito gawin ang Mana Blast, at sinabing subukan niya ito, kung kaya naman ay ginawa ni Javier ang mga sinabi ni Lloyd, isang circle mana para protektahan ang main mana heart at ang natitira ay gagamitin pang atake. Pagka-release ay nagliwanag at nagawa nga ni Javier ang Mana Blast skill sa una pa lang nitong pagsubok. Matapos nito ay nagpasalamat si Javier na nagpataas na naman sa approval rating ng ating bida, pero sa kabilang banda naman ay sinabi ni Javier na nag-train ito ng espada para protektahan ang kanyang master hindi para gamitin sa construction. Na tila inaasar naman ito ni Lloyd at sinabing hindi mo na kailangan magpasalamat, na idininay naman ni Javier. Matapos nun ay naging maayos naman ang naging flow ng construction nila. Habang si Javier ang tagahati ng mga granite, si Pudong naman ang nagsilbing tagapag-deliver nito, habang ang mga ogre naman ay kusang tumutulong sa kanila at itinuring na isang workout ang kanilang ginagawa. Sabi pa nga ni Lloyd ay para itong mga gym addict, dagdag pa nito na 5 beses na mas mabilis matatapos ang kanilang ginagawa. At ang kulang na nga lang dito ay ang mga yellow at ang insulation. Tinanong ni Lloyd si Javier kung ilang araw na ang lumipas mula nang utusan nila ang kanilang mga tauhan para kumuha ng insulation, 3 linggo sagot ni Javier. Sapat na ang oras na yun para sila ay makapunta at makabalik dito sabi ni Lloyd, na sinagot naman ni Javier na may dalawang pwedeng mangyari. Una ay ang pagiging tamad ng mga ito at sila ay nagpapahinga lamang, o kaya naman ay may ibang masamang nangyari sa mga ito. Kaya napagpasyahan ni Lloyd na hanapin ang mga ito, pero pinigilan ito ni Javier. At sinabing,
Hayaan na siya ang kumumpleto ng mission na ito, na tinutulan naman ni Lloyd at sinabi na ilang beses pa ba dapat nitong sabihin na siya ang in charge at responsable sa mga tauhan nito. Kaya di na nagsalita pa si Javier, kaya nagumpisa na silang maglakbay. Habang naglalakad ay may nakita silang gloves na kung saan gawa ito ni Lloyd. Habang may napansin naman si Javier na kainahinala sa Progea Gorge, dahil sa unnatural na mana, pero di ito sigurado, dahil dito ay may naalala ang ating bida, na merong ganitong episode sa librong Night of Blood and Iron, kaya sinabi nito kay Javier na kailangan nilang magmadali dahil kung hindi ay posibleng patay na ang kanilang mga tauhan. At dito muna natin puputulin ang video na ito. Kung nagustuhan mo at nais mong sundan lahat ng upload sa page na ito ay pakipindot lang ng subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang bell button para isa ka sa agad na mano-notify once may bago tayong upload. Maraming salamat.